Congratulations, Carolina. You made it. I'm so proud of you. Nakangiting sabi sa akin ni Doktora. Napaiyak ako na ilagay niya sa dibdib ko ang anak ko. Dahil tama siya. Kinaya ko. Nakayanan ko na ako lang mag-isa. Safe kong nalabas si baby. Thank you, Doc. Nangihinang sabi ko sa kanya. Take a rest. Ako munang bahala sa anak mo. Sabi niya sa akin. Tumango ako sa kanya. Pumikit ako at iniyan kong sarili kong magpahinga. Nagising ako dahil umiiyak si baby at kailangan ko siyang padidihin. Sa una nahihirapan ako pero dahil sa tulong ni Doktora, naging matagumpay ako. Napangiti ako habang nagpapadede ako ng baby ko. Kahit masakit ang nipples ko, tiniis ko para sa anak ko. Mi vida. Nawala ang maganda kong ngiti nang marinig ko ang boses ni Drew. Anong ginagawa mo Pinapunta ko siya dito, Carolina. Si Doktora ang sumagot. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam pero mukha siyang puyat. Magulo ang buhok niya at kusot ang suot niyang damit. Labas muna ako, sabi ni Doc. Umalis ka na, sabi ko kay Drew. Mi vida. Tawag niya sa akin. Hindi kita kailangan dito. Parang naiiyak na sabi ko pa sa kanya. I'm sorry, mi vida. Nakayokong sabi niya, tinawakan niyang kamay ko. Bakit? Bakit ka nagbago? Anong dahilan sabihin mo sa akin? Tuluyan na ako umiyak habang tinatanong ko sa kanya ang dahilan niya. I'm sorry. Sorry. Hayaan mo ko na alagaan ko kayo. Patawarin mo ko. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Sabi niya sa akin at di niya sinagot ang tanong ko. Bumawi? Para ano? Para pabayaan ulit ako? Para ano, saktan ulit ako? Tanong ko sa kanya. No, pangako, magiging masaya na tayo. Sorry kung wala ako sa tabi mo. Thank you so much. Mahal ko kayo ng anak natin, sabi niya sa akin. Tumulo na lang ang luha ko. Mahal ko ang asawa ko. Alam ko sa sarili ko na kailangan ko rin siya. Kahit paulit-ulit ko siyang bigyan ng chance, gagawin ko. Hanggat narinig ko mula sa bibig niya na mahal niya ako, lahat nagiging sapat sa akin kapag sinasabi niya sa akin na mahal niya ako. Promise me, hindi mo na ako babaliwalain at aalagaan mo kami ni baby? Sabi ko sa kanya. I promise. Sagot niya sa akin. Okay, tayong nasabi ko. Thank you, mi vida. Inalikan niya ako sa noo at gumiti siya sa akin. Kaya naman nawala lahat ng tampo ko sa kanya. Can I carry him? Tanong niya sa akin na ang tinutukoy ang anak namin. Of course, Daddy. Nakangiting sabi ko pa sa kanya. Thank you, mi vida. Binuhat niya ang anak namin at muli na namang tumulo ang mga luha ko. Ang gandang pagmasda ng mag-ama ko. Kakaibang sayang hatid sa puso ko. Hey, baby, I'm your daddy. Nakangiting kausap niya sa anak namin. Mi vida, may pangalan na bang anak natin? Tanong niya sa akin. Adam Sebastian Evans, sagot ko sa kanya. Baby Adam, nakangiting sambit niya. Ikaw, baka may gusto ka? Tanong ko sa kanya. Kung anong gusto mo, yun na rin ang magiging pangalan ng baby natin? Nakangiting sagot niya sa akin. Uuwi na tayo sa bahay. Sabi niya sa akin. Pwede ba nasa kondo na lang muna tayo umuwi? Sagot ko sa kanya. Why? Gusto ko sa kondo mo. Sagot ko sa kanya. Okay, doon tayo. Nakangiting sagot niya sa akin. Hanggat kaya kong iwasan ng kapatid ko, gagawin ko. Ako na mismong lalayo sa kanya dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Ayokong ganito kami pero kailangan din naming tanggapin na di talaga namin kaya maging magkasundo. Iniyaan muna nila ako makapagpahinga. Si Drew nag-aalaga ng anak namin habang tulog ako at giginigising lang niya ako kapag nagugutom ng anak namin. Masasabi kong maalaga at sobrang bait ni Doktora dahil iniyaan niya akong manatili dito sa bahay niya. Hindi rin niya ako pinapabayaan. Palagi niyang sinecheck ang kalagayan ko hanggang sa kailangan na naming umuwi. Tawag ka pag may kailangan ka at kapag may tatanong ka. Nakangiting sabi sa akin ni Doktora. Salamat po. Super thank you, Doc. Naiiyak na sabi ko pa sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Naiiyak na rin ako sa iyo eh. Basta alagaan mo sarili mo. Archer, alagaan mo sana mag-ina mo, ha? Seryosong sabi niya kay Drew. I will, Doc. Thank you and I'm sorry. Sincere na sabi ng asawa ko kay Doc. Sapat na sa akin na alagaan mo ang mag-ina mo. Sabi sa kanya ni Doktora. Ngumiti naman ang asawa ko. Inayos niya ang upo ko sa likuran ng kotse. Binigay naman sa akin ni Doktora si Baby Adam. Na maging komportable na ako, nagpaalam na kami, naalis na. Habang nasa biyahe kami, hindi maalis-alis sa labi ko ang ngiti. Habang pinagmamasan ko kasi ang anak ko, sobra nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng lakas. Hindi niya kami pinabayaan.
Marami mang naging problema namin itong mga nakaraan. Masaya ako dahil buo na ulit kami ngayon. Surprise! Halos atakin ako sa pagpasok namin sa loob ng kondo. Narito sila Manang at ang iba pa naming katulong. Ang gwapo ng baby, sabi ni Venus. Oo nga, kamukhang kamukha ni Archer, sabi naman ni Manang. Mahal na mahal kasi ni Carolina, si Sir, kaya naging kamukha ni Sir si baby. Dagdag pa ni Venus. Narinig ko naman na tumawa ang asawa ko kaya naman napatingin kami sa kanya. Tumigil naman siya na mapansin niya kami na nakatingin sa kanya. Saan mo naman nalaman yan? Tanong naman ni Kuyang driver. Kasabihan niyo ng mga matatanda, kuya. Sagot naman ni Venus. Nako, tama na yan. Kumain na muna tayo, sabi ni Manang. Sa tingin mo, totoo bang sinabi ni Venus? Pabulong na tanong sa akin ni Drew. Hindi ko alam. Sagot ko naman sa kanya. Ako alam ko. Nakangiting sabi niya, tinalikan niya ako ng mabilis sa labi. Naging tahimik naman ako. Kumain na sila ako na may pumasok muna ng silid namin dahil gusto ko magpahinga. Lalo na masakit ang tahi ko. Di naman sila nagtagal dito at bumalik na sila sa bahay. Si Venus ang naiwan para may makasama ako kapag wala si Drew. Buong gabing puyat si Drew dahil gising ang anak namin. Pero kinabukasan maaga pa rin siyang pumasok sa office niya. May mahalaga raw kasi siyang meeting at uuwi na lang siya na maaga. At tinupad niya ang sinabi niya na uuwi siya na maaga dahil lunch umuwi siya at di na siya pumasok sa trabaho. Mabilis lang lumipas sa mga araw at ngayon magaling nang tahikot nakakilos na rin ako na maayos. Carol, punta lang ako sa grocery. Paalam sa akin ni Venus. Sige, ingat ka. Nakangiting sabi ko sa kanya. Tawag ka pag may kailangan ko, may papabili ka ha? Nakangiting sabi niya sa akin. Sige, salamat. Nakangiting sabi niya. Nang lumabas siya, kagad kong nilapitan ang anak ko dahil umiiyak to. Bakit umiiyak ang baby Adam ko? Nakangiting tanong ko sa anak ko. Napangiti ako dahil bigla na lang siyang tumigil sa pag-iyak. Gusto lang naman palang magpakarga ang baby Adam ko. I love you, anak ko. Mahal na mahal ka ni mommy. Kausap ko sa kanya. Napayak naman ako dahil bigla na lang siyang ngumiti. Sa sunod na araw, isang buwan na siya at sobrang bilis lang talaga ng araw. Hiyang rin siya sa gatas ko dahil ang bigat at ang lusog niya. Kaya naman palagi siyang pinanggigigilan ni Drew. Nilaro ko siya at lalo ko natuwa dahil panay ang ngiti niya sa akin. May narinig akong nagdo-doorbell kaya naman naglakad ako papunta sa may pintuan. Pagbukas ko, bumungad sa akin sa Sunny. What are you doing here? Tanong ko sa kanya. I'm here to apologize. Sorry, Carolina. Sabi niya sa akin. Bakit ka nagsusorry? May ginawa ka bang kasalanan? Tanong ko sa kanya. Sorry sa mga sinabi ko at sa naging attitude ko sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Sorry dahil immature ako. Patawarin mo ko. Bati na tayo at umuwi ka na sa bahay. Ang lungkot mag-isa. Mas gusto ko pa rin kasama kita. Kasi 'di ba sabi natin, babawi tayo sa isa't isa? Umiiyak na sabi niya sa akin. Di ko rin napigilan ang sarili ko. Malungkot kapag may nakakasamaan tayo ng loob. Higit sa lahat, sinabi namin babawi kami sa isa't isa. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Kailangan ko niyatang umuwi sa bahay dahil doon naman talaga ang tahanan ko. At kahit anong gawin, kapatid ko siya at mahal ko siya. Kaya naman nakapagdesisyon na ako. Uuwi na ako sa bahay namin. Magkasama kami ng kapatid ko at magsisimula muli. Lalo na ngayon na may anak na ako at nakikita kong masaya rin siya para sa akin. Kailangan ko lang alasin ng mga negatibong pagpapasok sa isipan ko. Sigurado ka na ba na gusto mo nang umuwi? Tanong sa akin ni Drew. Opo, nag-usap na kami ni Sunny at okay na kami. Sagot ko sa kanya. Okay, pero kung tatanungin mo, mas gusto ko na hindi natin siya kasama. Sabi niya sa akin. Alam kong naging sanhi siya ng away natin, pero dahil din may mali ako, dahil sa nagduda ko siya at pinagdudaan kong kapatid ko. Sorry love. Alam ko akong may kasalanan. Sabi ko sa kanya, wala kang kasalanan, mi vida. I love you always. Ikaw lang mahal ko. Kayo ni baby Adam ang buhay ko. Sabi ko sa kanya. Sinayal niya na isang mapusok na halik. Napangiti na lamang kami sa isa't isa na maghiwalay ang labi namin. Gusto kong maging masaya at maging maayos lahat sa buhay ko. Nangako ko na alagaan kong bahay na iniwan sa akin ng parents namin. Kaya kailangan ko nang umuwi. Tinulungan ako ni Venus na mag-ayos ng mga gamit namin. Pagkatapos ay bumiyahe na kami pa uwi.
Ang gaan ng pakiramdam ko at pinanatili ko maging positibo. Kahit may mga pumapasok na negative sa isipan ko, nilalabanan ko dahil alam kong may mali. Dahil kailangan ko maging positive lalo na uuwi na ako. Are you okay, mi vida? Tanong sa akin ni Drew. I'm fine, sagot ko sa kanya. Kanina ka pa kasi nakatulala eh, sabi niya sa akin. I'm fine. May iniisip lang ako pero hindi naman mahalaga. Nakangiting sabi ko sa kanya. Okay, pero kung may problema ka sabihin mo sa akin. Sabi niya sa akin. Opo, love. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nilaro ko na lang ang anak namin. Tinaon namin sa 1 month ni baby ang paglipat namin. Kaya naman may pakulo si Sunny at talagang masaya ako dahil nag-effort siya para sa pamangkin niya. Welcome home, baby Adam. Mommy tita loves you so much. Masayang sabi ni Sunny at kinaraga niya ang pamangkin niya. Masaya akong umuwi ka na dito, iha. Nakangiting sabi sa akin ni Manang. Ako rin po, sagot ko sa kanya. Ang bilis talagang lumaki ni baby Adam. Ang laki niyang bata para sa 1 buwan. Sabi ni Manang at tama siya. Mataba si Adam at para siyang 3 buwan na baby. Malakas po kasi siyang dumede, sagot ko sa kanya. Kailangan pala ipagluto kita ng mga may sabaw na ulam. Nakangiting sabi niya sa akin. Salamat po, Manang. Ito ang gusto ko kay nanay dahil palagi niyang inaalala ang kalagayan ko. Naging maayos ang paglipat namin. Naging maayos din ang pagkasama namin ni Drew. Mas binigyan niya kami ng time ng anak niya. Habang dumaraan ng mga araw, nahihirapan din ako naintindihan ang sarili ko. Palagi kasi akong walang maayos na tulog at madalas akong nakakaramdam ng lungkot kahit wala naman nakakalungkot sa buhay ko. Minsan bigla na lang ako nagagalit sa asawa ko. Kahit mahinahon siyang nagtatanong, bigla na lang tumataas yung boses ko. Sorry love, hindi ko sinasadya, sabi ko sa kanya. Okay ka lang, mi vida? Nag-aalala lang tanong niya sa akin. Okay lang ako. Masama bang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Bakit bang kulit mo? Okay lang ako, okay lang. Hindi masama ang pakiramdam ko. Naiinis na sabi ko sa kanya. Mabilis lumabas ng silid namin. Pumunta ako ng paint room. Doon ko binuhos lahat ng inis ko. Hindi ko alam kung maganda ba ang pinipaint ko pero patuloy lang ako sa ginagawa ko hanggang sa hindi ko na namalayan ng oras. Sis, kakain na tayo. Tawag sa akin ni Sunny. Hindi ako nagugutom. Sagot ko sa kanya. Sige, kami na lang kakain ni Drew. Sabi niya sa akin. Sunny, pwede ba wag mo siyang tawagin Drew? Ako lang tumatawag sa kanya ng ganon. Mahinahong sabi ko sa kanya. Grabe ka naman. Pati ba naman yun issue sa'yo? Oo, kasi asawa ko siya. Sagot ko sa kanya dahil uminit na rin ang ulo ko. Una siyang naging akin. May sinabi siya pero di ko narinig. Anong sabi mo? Tanong ko sa kanya. Sabi ko kung ayaw mo, di wag. Galit na sabi niya at mabilis lumabas. Napabuntong hininga na lang ako. Hanggang pumasok din si Drew para yayain na akong kumain. Sa inis ko, sumabay na ako sa kanila. Nauna ako natapos kaya tumakit na ako ng silid namin. Mi vida, gusto mo bang pumunta tayo sa kaibigan kong doktor? Tanong niya sa akin. Ba't naman tayo pupunta doon? Wala naman akong sakit. Naiinis na tanong ko sa kanya. Mi vida, wala namang masama kung pupunta tayo. Lately kasi nag-iibang ugali mo, baka may nararamdaman ka ayaw mo lang sabihin sa akin? Sabi niya. Pagod lang ako, Drew. Pagod ako sa pag-aalaga sa anak natin. Sabi ko sa kanya. Kung gusto mo, kumuha tayo ng mag-aalaga sa anak natin para naman may katuwang ka. Kaya kong alagaan ang anak natin. Pwede ba? Hindi natin kailangan ng babysitter. Patahimikin mo siya. Ang ingay niya yung sakit sa tenga. Naiinis pang sabi ko kay Judel kanina pa umiiyak si Adam. Lalabas muna kami. Take a rest now, Carolina. Sabi niya at lumabas na silang dalawa. Naiwan ako nakaupo sa kama namin. Masakit ang ulo ko kaya humiga muna ako. Di ko alam pero palagi sumasakit ang ulo ko ngayon. Iniisip ko baka sa pagod at puyat lang to. Kinabukasan, nataranta ako dahil wala sa tabi ko ang anak ko. Mabilis ako lumabas ng salid namin para hanapin si Adam at nakita ko nilalaro siya ni Sunny kaya naman mabilis ako lumapit sa kanila. Akin na ang anak ko? Sabi ko sa kapatid ko. Ano na naman bang problema, Carolina? Huwag mo ngang ilabas ang anak ko na hindi ko naman alam? Sabi ko sa kanya. Ang OA mo na, lahat na lang pinagdadamot mo. Baka gusto mo agawin ko sila sa'yo. Sabi niya sa akin. Anong sabi mo? Kurot noong tanong ko sa kanya. Ang sabi ko, nababaliw ka na. Masyado ka ng OA. Lahat na lang ayaw mong ipahiram sa akin.
Sigaw niya pero may biglang pumukaw sa atensyon ko. Sino ka ba talaga, Sunny? Kapatid ba talaga kita? Tanong ko sa kanya. Anong klaseng tanong naman yan? Tanong niya sa akin. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ko sa kanya sabay dampot ng phone niya sa mesa. Bakit nandito ang larawan ng asawa ko sa phone mo? Bakit siyang wallpaper mo? Galit na tanong ko sa kanya. Gusto mo malaman kung sino ko? Matapang na tanong niya sa akin. Sino ka ba talaga at anong relasyon mo sa asawa ko? Pinipigilan ko ang luha kong bumagsak dahil ayoko maging mahina. I'm Sanya. Drews, ano ka niya? Sabihin mo. Sigaw ko sa kanya dahil hindi niya ituloy ang sasabihin niya. Ang unang minahal ni Drew? Sagot niya sa akin. Para ko nabingay sa narinig ko, tuloy ang bumagsak ang mga luha ko. Ulitin mong sinabi mo. Nauutal na utos ko sa kanya. Ako ang unang minahal ni Drew at ako pa rin ang mahal niya. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko kay Sunny. Alam ko narinig mo ko. Ayaw mo lang tanggapin at nais mo pang ulitin ko. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi. Sigaw ko sa kanya. Kung ayaw mo maniwala sa akin, sa kanya mo na lang itanong. Iha, akin na muna si Adam. Sabi sa akin ni Manang. Kinuha niyang anak ko. Tumingin ako kay Sunny at wala akong makitang emosyon sa mga mata niya. Sabihin mo, ano bang tunay na dahilan kaya ka nagpakilala sa akin? Dahil ba kapatid kita o dahil sa asawa ko? Tanong ko sa kanya. Sa asawa mo. Mabilis pang sagot niya sa akin. Ano bang gusto mo? Agawin mong asawa ko? Bakit di ka na lang umalis? Bakit ka pa nanatili dito? Tanggapin mo nang ako ang mahal niya at tapos na kayong dalawa. Sabi ko sa kanya. Paano mo nasabing mahal ka niya? Minahal ka lang niya dahil magkamukha tayo at hindi dahil sa mahal ka talaga niya. Hindi ako aalis dito dahil may karapatan din ako sa bahay na to. Matigas na sabi niya sa akin.